magandang gabi sa nadidistract ako sa sound sa background. So, magandang gabi sa inyong lahat. So, sino yung first timer dito? Nawawala-wala daw ako. So, clear ba? Clear? Okay na ba? Clear na ba yung boses ko? Okay, clear na. So, Clear, Coach. Yes, Coach, clear. okay. Thank you. So, sino yung yung first timer dito at first time maka-attend ng OGC? So, comment 1 dito sa comment section kung sino yung mga first timer dito. Para malaman ko kung sino yung mga first timer. So, welcome kayo dito sa ating OGC. Ginagawa natin ito every Saturday, 9 p.m. after ng live natin kanina. So, sino yung mga nandun kanina sa live? Ako yung host nung kanina eh. So, andito na naman ako ngayon. Ako naman mag-introduce ulit sa ating trainee for tonight. So, thank you. So, welcome sa ating first timer. So, paalala lang winners kung halimbawa naka-prepare na kayo, meron ba kayong mga notes? Meron ba kayong papel at ballpen para halimbawa kung ano yung ma-share at matutunan na knowledge na matutunan nyo sa ating training for tonight. At least mag-take down kayo ng notes. Kasi hindi naman natin maalala lahat ng mga i-share ng training natin for tonight. So, dapat meron kayong notes. Para halimbawa, pag nakalimutan nyo, pwede nyo itong balik-balikan. So, clear ba? So, ready na? So, ipapakilala ko sa inyo ang ating trainee for tonight. So, dati siyang OFW sa bansang Middle East. So, dalawang pinuntahan niya sa Middle East. So, magkaiwalay kasi yung Saudi at Qatar. Pero Middle East pa din yun. So, OFW sa for almost 6 years sa pagkakaalala ko. 6 years. So, first time niya dito sa ating sa pagbi-business sa business online business. So, first time niya. So, wala siyang alam-alam. So, dahil nag-enroll siya dito at bilang student ni Coach Carl, ay natutunan niya lahat at in-apply niya ito upang maging successful at kumita siya sa pag-online selling. So, wala siyang kaalam-alam sa pag-online selling. So, inaral niya lahat ng mga natutunan niya sa Team Genuine Academy. In-apply niya lang yun. So, dahil OFW siya, part-time lang ginagawa yung pag-online business. So, hindi lahat ng oras is nakafocus siya sa pag-online business kasi ang OFW kasi 24 hours ang trabaho. So, ibig sabihin, kahit oras mo na ng pagtulog, minsan tatawagin ka pa ng amo mo dahil may papagawa pa, lalo na pag Ramadan. So, mahirap siya. Pero dahil sa kagustuhan niya makapag-for good, dahil gustong-gusto niya makauwi at gusto niyang siya yung mag-alaga sa anak niya, ginawa pa rin niya ito. At hindi yung naging hadlang sa kanya para makapag-for good siya dito sa Pilipinas. This year siya nag-for good. So, naging 100K achievers din siya at naging first Diamond Rank achiever din. So, imagine, OFW, konti lang yung oras niya, part-time lang ginagawa yung business. Sabi nga niya 2 bahay yung nililinis niya. Pero, hindi siya hindi siya nag-waste ng time pag oras ng free time niya, ginagawa niya yung business. So, dati din sila nakasali sa ibang company, pero nag-close yung company na yun dahil hindi siya nagkaroon ng issue sa sick, kaya nawala yung company nila. Tapos sila yung unang volume ng Team Genuine na ginawa ni Coach Carl. So siya din yung naging core leader din siya doon. Naging kauna-unahang core leader siya doon. Sila ni Maria, sila Coach Gemini, sila yung kaunang core leader. Tapos ikwento ko rin sa inyo na malaki din yung naitulong niya sa akin kahit na
magkaiba kami ng country kasi nasa Taiwan ako noon. Halimbawa, meron akong naitanong sa kanya na hindi ko alam dahil bago pa lang ako doon. Nagbigay talaga siya ng oras sa akin. Nagre-reply siya pag may time siya. So, malaking tulong sa akin. Malaki ano yung tulong niya sa akin. So, hindi ko na patatagalin dahil alam ko marami siyang may share sa inyo. So, walang iba kundi ang ating coach na si Coach Donna Disquitado. So, Coach Donna, nandyan ka na. Sa'yo na yung torch. So, kanina siya yung trainee natin sa live. Ngayon siya naman mag-OGC. So, atindi yung kanyang commitment para turuan at mag-share sa inyo ng knowledge for tonight. So, Coach Donna, andyan ka ba? Thank you, Coach Jasmine. Clear ba yung audio ko, winners? Pa-comment naman dyan. Yes, clear. Pasensya na pala, medyo nagkaroon tayo ng technical error kanina. Pero nagawa naman natin ng paraan. Okay, so maraming salamat Coach Jasmine sa napakagandang introduction. Grabe, na-overwhelm ako doon. So magandang gabi sa inyong lahat, winners. Magandang umaga, hapon, or kung saan man kayong bansa naroroon ngayon. So first time ko ulit, ngayon lang ulit ako nakapag nag-OGC sa buong Team Genuine. Kaya medyo kinakabahan. Medyo kinakabahan tayo. So, sino ba dito yung yung mga bagong student ng Team Genuine Academy? So, yung 1 month old pababa. So, comment kayo diyan. Yung mga bagong student. Okay, kay si George Corpus. Marami tayong bagong students sa Team Genuine Academy every week kasi pino-post natin yun sa ating FB group. So napakaswerte nyo kasi dito kayo napabilang sa Team Genuine Academy. Ang team na ng mga professional na mga online selling dito sa Pilipinas. So sino dito yung yung mga nakabawi na sa puhunan? So, yung mga bagong students na nakabawi na sa puhunan. 1 month na daw si Sheila Marie. So, congrats sa inyo yung mga nakabawi na sa puhunan. So, hindi naman talaga tawag nito. Hindi naman mahirap. Kapag tinuloy-tuloy mo lang. Sa simula talaga mahirap lalo na kung kung tawag nito. Lalo na kung wala kang experience. Pero kapag in-apply mo yung mga natutunan sa Team Genuine Academy, so parang easy na lang sa'yo yun. So, yun. Wait lang, mag-share lang ako. Nakikita ba yung yung screen ko, winners? Okay, so yun. So umpisa na tayo para para hindi na tayo magtagal at makahataw ulit tayo. So sa mga hindi nakakakilala sa akin, so ako si Coach Donna Disquitado. So isa ako sa mga Team Genuine Core Leader o yung mga OG kung tinatawag. Original gangster, sabi nila, hindi, joke lang. So, kami yung mga kauna-unahang core leader ng Team Genuine. So, nung binuo pa lang ni Coach Carl, yung Team Genuine, so kami yung unang students ni Coach Carl. Kami yung batch 1. Yung unang company namin na nasalihan is nagkaroon ng problema. Base nga sa tawag nito, sa sinabi ni Coach Jasmine kanina, nagkaroon ng problema sa company na nasalihan namin noon. Kasi yung company na yun is wala siyang tangible products. Ibig sabihin, lang siya, digital yung products niya.
So alam naman natin na dito sa Pilipinas na kapag walang produkto ang isang kumpanya or negosyo, iisipin nila ay scam. So nagkaroon siya ng problema sa SEC. So kaya karamihan ng students sa Team Genuine noon is lumipat sa ibang company. Ngayon, ilan lang kaming nag-stay. Siguro 11 yata, kung hindi ako nagkakamali. Kaya kami yung kami yung core leader, yung mga nag-stay noon, so kami yung naging core leader ni Coach Carl. So kasi kahit na nung mga panahon na yon is nasa kami, yung down na kami, nasa loob kami ng pero nagpatuloy pa rin kami, hindi namin iniwan si Coach Carl kasi nakita namin yung vision ni Coach Carl sa Team Genuine. Kaya kahit na hirap kami nung time na yun, kahit maraming nawala, tuloy pa rin kami kasi gumawa nun ng way si Coach Carl na patuloy pa rin kami kumita kahit na nagkaroon ng problema sa company. Gumawa siya ng yung Serrano Academia. So sobrang natuwa ako noon kasi ang laki ng kinita ko doon sa Serrano Academia kumpara doon sa naging enrollment ko doon sa company na sinalihan namin. So kaya para saan sabi ko, hindi na rin ako lugi kasi mas malaki pa yung naging yung kinita ko doon sa Serrano Academia. So mayroon nga dito sa inyo na mga naging students ng Team Genuine sa Serrano Academia muna sila nag-enroll bago nag-decide na maging official students ng Team Genuine. So, alam ko mayroon dito eh. So, yun. So, nahit ko na rin yung 1-star diamond rank kahit na part-time ko lang ginagawa itong online selling natin. So, kasi bilang OFW nga, sabi ni Coach Jasmine kanina, so sobrang hirap kasi limitado lang yung oras namin. So, totoo yung sinasabi ni Coach Jasmine na minsan natutulog ka na, tatawagin ka pa ng amo mo kasi may papagawa sa'yo. So, halos lahat ng OFW. Pero may iilan lang na talagang, sabi nga nila, maswerte daw sa naging amo kasi mabait. So, pag hindi ka sinasaktan ng amo mo, so, kumbaga pinapakain ka, so, okay na yun sa'yo eh. Basta Pero yung iba kasi, inaabuso talaga nila yung kahit na oras na ng pahinga mo eh, tatawagin ka pa rin nila. So yun, pero hindi yung naging hadlang sa akin para gawin yung online selling. So nahit ko na rin yung 100K club. So ibig sabihin kumita na ako ng mahigit 100 dito sa pag-online selling. So simula pa nung kahit na part-time ko lang siya ginagawa. So yun. So ito yung yung first bonding session na nakasama ako kasi nung yung year 2019, umuwi ako noon ng Pilipinas kasi nagkaroon ng emergency sa amin. So, namatay ang nanay ko, pero hindi ko pa rin naabutan yung burol niya kasi nga, kapag OFW ka, kapag may emergency nangyayari sa'yo, hindi ka kaagad nila papayagan. So, kasi malayo yun, mahirap. Kahit araw-araw ako umiiyak ako sa amo ko, sabi ko, gusto kong umuwi kasi gusto ko nga maabutan yung burol ng nanay ko. Pero, nakauwi man ako ng Pilipinas, hindi ko na naabutan yung burol ng nanay ko. So, nung kasi, wala pang pandemic, so, every month yata, kung hindi ako nagkakamali, mayroong banding session yung Team Genuine. So, nagkikita-kita yung mga students ng Team Genuine, pupunta sa office, ang gagawin lang is magkukulitan, kwentuhan, tapos mayroon din training na kasama, tapos ang maganda doon is makakasama mo yung bukod kay Coach Carl, makakasama mo yung ibang students ng Team Genuine. So yun ang maganda, yun ang masarap sa pakiramdam. So dahil 2 months yung ibinigay sa aking bakasyon ng amo ko noon, so naka-attend ako nung anniversary ng ating company, which is yung 4th anniversary ng GPAC. So kung mapapansin niyo sa picture nandiyan ang ating top 1 na si Sir Edison. So kapag nakasama mo sila, sobrang sarap sa pakiramdam kasi iba yung pakiramdam na makasama mo yung mga successful sa company. So sobrang sarap nun sa pakiramdam. Okay, so ito yung kauna-anahan kong encashment dito sa online selling. So
ito rin yung time na umuwi ako nung pag-uwi ko kasi nung umuwi ako noon, emergency nga, wala akong dalang pera. Ang dala ko noon is lang talaga yung isang buong sahod ko lang bilang OFW. So, dahil nagkaroon ng emergency, pagdating ko sa Pilipinas, mabilis lang naubos yung dala kong pera. So buti na lang sabi ko, mayroon akong extra income na bukod dun sa sa sahod ko bilang OFW. Yun nga, sa tulong ng online selling, sa tulong ng Team Chenji, nakapag-encash ako noon ng 11,000. So malaking tulong na to sa pamilya ko. Yun. Pero hindi naging madali sa akin na kumita ka kaagad ng ganun. So maraming rejection kang mararanasan, maraming failures, pero hindi yun naging hadlang. Ang importante lang talaga dito is magtuloy-tuloy ka lang kahit na marami kang pinagdadaanan. So normal naman kasi yun sa buhay natin. So, hindi talaga yun mawawala. So ito yung mga naging product sales ko nung nasa Qatar pa ako. So kung mapapansin nyo, mayroong minsan may malaki yung benta ko, marami akong nabebenta, pero may buwan din na konti lang yung benta ko. So ganun talaga kasi sa negosyo natin. So hindi sa lahat ng oras is marami tayong benta. So minsan nga may time pa dyan na zero ka talaga, wala ka talagang benta sa isang araw. So normal yun. So kailangan na lang natin bumawi sa susunod na araw. So bago ko na-achieve yung mga yun. So sino ba ako dati? So saan ba ako nagsimula? So hindi ko na kasi wala na kasi akong picture dito nung yung pinakauna kong naging trabaho sa supermarket doon sa Bicol kasi Bicolana ako Shout out nga pala sa mga Uragon diyan. So naalala ko ang sahod ko noon is 1,200 pesos lang sa isang buwan. So imagine that 1,200 sa isang buwan. So kinumpute ko siya. Sabi ko ganun lang pala kaliit yung isang araw ko noon. Pero na yun year 2002 yata yun. Kasi pagka-graduate ko ng high school, since hindi naman na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko, so nag-decide ako na na mag-apply dun sa malapit sa amin, sa lugar namin. So nag-decide ako na magtrabaho kasi nga gusto ko makatulong kahit papaano sa pamilya ko. So yun. Tapos hanggang lumuwas ako ng Maynila, tumira ako sa kapatid ko kasi yung ate ko, rin siya nagtatrabaho din siya sa Maynila pero sa factory worker. So, yun, sabi niya mag-apply daw ako. So, nagkaroon din pumasok din ako sa sa paggawaan ng mga candy. Kung alam niyo yung candy na honey, yung bar. So, pero hindi mismo sa honey company ako nagtrabaho, sa sister company niya. So nagtrabaho ako doon. So ganun yung ginagawa namin. So sobrang hirap din. Sabi kasi kasi yun may quota, parang pakyawan ganun. So hindi rin ako nagtagal doon, siguro umabot lang ako doon ng 6 months. So hanggang nag-apply ako dito sa garments factory. So, kung sino sa inyo dyan yung nagtrabaho sa factory sa garments yun. So, nagtrabaho ako dyan. Pero hindi ako sober. Sa ko naka-assign sa cutting department. Yung mga tela na bago dalhin sa yung mga dun sa mga nagtatahi, sa amin muna siya manggagaling. Kumbaga sa amin yung first step. So, yun. Nagtagal din ako dun siguro kasi pag sa company ka, 6 months lang yung nyo, halos karamihan naman ganun dito sa Pilipinas, di ba? 6 months ang kontrata, tapos after 6 months, pag nag-renew ka, sa agency ka na mapupunta. So, sinong nakaka-relate dyan? yung mga nasa pabrika, master cutter. So, yun. Yun, sa cutting department ako Yung kinakat ng cutter, so, bago ikat ng cutter, yung tela, yun, kami muna ang gumagawa nun. So, yun. So, siguro siguro aabutin ng 2 taon yung
nagtrabaho ko dito sa garments kasi ano lang siya ang kagandahan lang kasi noon kapag yun nga tuloy-tuloy kaso hindi ka naman magiging regular. Kasi renewable lang yung kontrata pero sa agency, yun nga. So tapos itong isa naman sa EPSA naman ako nito nag-apply. So yung mga nasa Cavite na nagtatrabaho sa EPSA, yun nagtrabaho din ako sa EPSA. Pero awol na ako dito kasi tumawag na yung employer ko noon sa Saudi kasi direct ako sa Saudi noon yung katrabaho ko before dito sa garments na nag-abroad siya sa Saudi. So parang kinuha niya ako, parang ako yung pumalit doon sa kasambahay ng kapatid ng amo niya. Kaya parang naging direct ako. So yun. Awol ako dito sa sa yung pabrika sa EPSA. Siya wiring company. Kasi hindi ko na tinapos yung kontrata ko kasi nga tumawag na yung agency sa akin, sabi niya dumating na daw yung visa ko. So tuloy-tuloy na yun hanggang sa makaalis ako ng Pilipinas. So ito nga naging OFW ako sa Saudi sa loob ng 2 taon. So mahirap kasi first time ko, bukod sa first time kong mag-abroad, tapos yung napuntahan ko pang amo is tawag ito, may 5 anak. So kaya ko naman yung trabaho, wala namang problema dun. Kaso may anak sila na special child. Kasi halos karamihan kasi sa mga Muslim, hindi ko alam kung pati sa Pilipinas is ganun din. Kasi yung mga Arabo, ang inaasawa nila is mga kamag-anak lang nila. Mga first cousin, kaya siguro yung anak nila nagkakaroon ng diferensya. So yung may alaga ako doon na na special child. So naalala ko is binato niya ako ng kutsilyo tapos natamaan ako sa likod. So ang ginawa ko, umiyak na lang ako. Kasi syempre first time kong maging OFW. So wala pa akong alam sa kung paano yung kalakaran, yung sistema. So lately ko na lang nalaman na kapag halimbawa pala nandun ka na, kumbaga mayroon kang 3 months of reservation. Kung halimbawa sa loob ng 3 months, kung hindi mo nagustuhan yung amo mo, pwede ka palang magpalipat sa ibang amo. Pupunta ka lang sa agency o kaya hihingi ka lang sa agency ng tulong. So syempre, ako first time, hindi ko naman alam yun. So lately ko na lang yun nalaman. So yung iba naman, kapag halimbawa hindi ka nagustuhan ng amo mo, ibabalik ka nila sa agency, hanapan ka ng agency ng panibagong amo. So ganun yung ganun pala. So ako, hindi ko naman alam na ganun pala, na pwede pala yung ganun. So ang ginawa ko is tiniis ko na lang para hanggang sa matapos ko yung kontrata ko na 2 taon. So nagkaroon pa nga ako ng problema nito kasi yung amo ko before is medyo siya, may pagkamanyaki. So pero hindi naman niya niya kasi. So one time nakita ko ng amo kong babae. So parang nagalit siya kasi tawag na ito, akala niya may kami ng asawa niya. Sabi ko, may pinakita lang ako yung asawa mo na video sa akin. Sumasayaw yung babae. Akala niya kung ano. So ang ginawa ng amo kong babae, hindi ako kinausap noon. Tapos tawag na ito, kinabukasan sabi niya, may daw ba kami ng asawa niya? Sabi ko wala. Sabi ko may pinakita lang ako siya na video na sumasayaw na babae. Sabi ko kung ganyan kako ang pagtrato niyo na sa akin, pauwiin niyo na lang ako, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, hindi, antayin mo yung kapalit mo bago ka umuwi. So, mga selosa talaga sila, tama ka Erlyn. So, yun. So, ayun nga, tinapos ko yung kontrata ko doon, tapos umabot din ako ng mahigit 2 taon kasi nga sabi nila antayin ko yung kapalit ko. Pero kahit wala pa yung kapalit ko, binilhan na nila ako ng ticket. Kasi sabi ko tapos na kako yung kontrata ko eh. Sabi ko yun naman kako ang sabi nila. So yun. So ito naman, ito na yung nasa Qatar na ako. So kasi pagka-uwi ko nun sa Pilipinas, galing akong Saudi, nag-asawa. So medyo nagtagal rin ako doon sa Pilipinas noon bago ako ulit nag-decide na mag-abroad kasi nga nung time na to is walang trabaho yung asawa ko, tapos yung biyanan ko na tumutulong sa amin nagkaroon na stroke pa siya. So kaya nag-decide ako na umalis ulit kahit na
mahirap sa akin, sa side ko bilang nanay kasi yung anak kong bunso nun is 1 year old pa lang. So, baby pa siya. So, kailangan niya pa talaga ng ng kalinga ng nanay. Pero tiniis ko yun. Tiniis ko yun kasi mahirap. So, wala akong ibang nun eh. Kasi noon, wala. Wala pa akong idea dito sa mga sa mga opportunity na ganito. So, kaya nag-decide ako nun na umalis ulit ng bansa. So, yun nga. So, umabot pa rin ako ng 4 na taon sa Qatar kasi dapat hindi ko natatapusin yung 4 years ko. Kaso, inabot ako ng pandemic, nagla-lockdown. So, kaya sabi ko, tatapusin ko na lang yung yung another 2 years ko. So, kaya inabot ako ng 4 na taon sa Qatar. So, yun. Bilang OFW, mahirap talaga. Kasi bukod sa limitado lang yung oras mo, siyempre, minsan, tawag nito, pagod ka na sa trabaho mo maghapon, tapos, isasabay mo pa yung online selling. Pero sa akin, hindi yun naging hadlang. Talagang kahit isang oras lang yung free time ko na. So, nung nasa Qatar ako, talagang pinupokus ko talaga sa pag-online selling kasi nga sabi ko, ang hirap na sabi ko hindi habang buhay na magiging OFW na lang kasi yung asawa ko is OFW rin. So, parehas kami wala. Kaya sabi ko, kailangan talagang umuwi na ako kasi mahirap na hindi mo nagagabayan yung mga anak mo habang lumalaki sila. So, buti na lang nakilala ko yung Team Genuine, tapos nakasama ko yung mga tamang tao talaga na mag-guide sa atin dito sa para ma-achieve natin yung yung success na gusto natin. So, yun. So, I hope may natutunan kayo, winners, sa mga pinagsasabi ko. So, intro pa lang yun. So, wala pa tayo talaga sa totoong natin, sa totoong topic ngayong gabi. So, yun. Okay, so, ang topic natin ngayong gabi is tungkol sa sa power of focus. So, sino sa inyo dito yung yung mahilig mag-multitasking? Lalo na sa mga nanay na katulad ko, yung tipong habang nagluluto ka, naglalaba ka, ganon. Sige nga, comment nga kayo dyan. Yung mga mahilig yun. So kapag nagmo-multitasking kayo, anong napapansin nyo, winners? So may mga OFW, shout out sa mga buhay na bayani dyan. So, di ba kung yun, lalo na kung may baby pa, kailangan talagang pinapractice talaga natin yung multitasking. Pero di ba napapansin nyo, halimbawa ako kasi napansin ko nung nakaraang araw lang, so habang nagluluto ako is naglalaba ako. Ngayon, di ba naglalaba, tapos hindi mo napapansin, yung niluluto mo ay sunog na pala. So, di ba, kapag hindi ka nakapokus dun sa ginagawa mo na isa, anong mangyayari sa isa mong ginagawa? Di ba? So, hindi tayo nakakapag-focus. So, yun yung power of focus. So, sabi dito, ang focus daw ay yung center of interest or activity. Ibig sabihin, kailangan nakatutok ka dun sa ginagawa natin. Kung ano yung ginagawa natin. So, yun, means paying attention. Kasi tawag nito? Kapag hindi kasi tayo nakapokus kapag hindi tayo nakapokus sa isang ginagawa natin, hindi nagiging maayos yung yung nagiging resulta, di ba? So, yun. Hindi nagiging maayos yung resulta. So, yun nga, katulad nung sinabi ko kanina, yung niluto ko, nasunog. Hindi naman totaling nasunog, kaya lang, medyo maitim na siya. So, yun. So ngayon, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips or ways para maging focus tayo at maging produktibo sa ating ginagawa. Pasunog pa lang, sabi ni Coach Lovin. Okay, so yung una,
is remove distraction. So, yun ang ano, yun ang tawag nito. Yun ang pinakauna talaga na ano na kailangan nating ano tanggalin para makapag-focus tayo. Distraction. So, hindi naman yung lingid sa ating kalaman, di ba, na yun, napapabayaan, tama si Wigmar. So, remove distraction. So, una, yung ano, yung kung hindi naman importante yung mga ano, yung mga email na nare-receive natin, pwede nating i-turn off yung ano, yung notification para makapag-focus tayo sa ginagawa natin. Pero wag yung i-turn off yung email ng Team Genuine, yung galing sa Team Genuine, lalo na pag mayroon tayong commission na nare-receive. Di ba? Ano yon? Nakaka-excite pag ganun. Kung ganun palagi yung marireceive nating email, di mas lalo tayong gaganahan sa ano, sa ginagawa natin. Okay, so pangalawa is remove or uninstall yung digital clutter. So ano ba yung mga ano, yung mga kailangan nating i-uninstall na mga tawag nito? Ay, nawala. Mga naka-install sa ating cellphone. Okay, yon yung mga games. Lalo na yung mga mahilig sa atin na mag-ML. Yan. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. So yun, kung hindi naman siya nakakatulong sa atin, hindi naman nakakatulong. Kung hindi naman siya nakakatulong sa ano, para maging produktibo tayo, tanggalin na natin. Kasi sabi nga, kung palagi na natin itong naririnig sabi ng ating mentor na pwede naman natin niyang balikan kapag nakuha na natin yung success na gusto natin. Kapag na-achieve na natin yung success na gusto natin. Pwede nating balikan lahat 'yan. Pero sa ngayon, sabi nga nila, kailangan muna nating magsakripisyo. Ayun. So, 'di ba ang daming nakarelate? Mga ML dito. Okay, so pangalawa is focus on one task. So katulad nung naikwento ko sa inyo kanina, yung mga mahilig multitasking. Pero kung halimbawa master nyo na yung pag-multitask, kung gamay mo na, walang problema doon. Kasi kung ang tawag nito, kung master mo na yung pag-multitask, okay lang. Basta nagagawa mo ng maayos yung nagiging resulta sa'yo, ituloy mo lang. Pero kung hindi, so mag-focus ka muna sa isa. Okay, yun. So, yun. So, kailangan talaga nating i-delete muna yung mga hindi naman nakakatulong talaga. Okay, so focus on one task. So, mag-focus tayo sa isa muna. Kapag natapos yung isa, saka tayo mag-proceed sa susunod. Focus sa goal, sabi ni Ryan James. Okay, so pangatlo, yun nga, focus on short goal. So, mag-focus muna tayo sa yung short goal natin. Ano ba yung mga short goal natin? So, tinuro naman sa Team Genuine Academy yung sa goal setting. So, unahin muna natin yung kung sa tingin natin yung mga short goal natin. Halimbawa, gusto mong kumita ng 5,000 a month. So, yun muna yung doon muna tayo mag-focus. Hindi yung mag-ano ka kaagad na gusto mong kumita ng 100,000 sa isang buwan tapos bagong students ka pa lang sa Team Genuine Academy. So, unahin muna natin yung mga short goal natin bago tayo mag-proceed sa long term. Okay ba yun, winners? Di ma-delete ML nila kasi andun forever. Ay, ganun. Sino ba tong Zoom user na to? Okay, so number 3, focus on short goal. So, yun. So, number 4, so find the most important activities. So, sa mga activities mo sa isang araw, alin ba dun yung pinaka-importante? So, yun yung unahin mo. So, dito, pwede natin ditong i-apply yung tinatawag na time blocking. So, time blocking kasi mayroon apat na Una is yung kung ano yung importante at
urgent. Yun ang uunahin mo. Pangalawa is, urgent siya pero hindi naman siya importante. Tapos yung pangatlo, importante siya pero hindi siya urgent. Tapos yung pang-apat is hindi siya importante, hindi rin siya urgent. So kumbaga, i-analyze mo dun sa mga activities mo sa isang araw. Alin pa dun yung pinaka-importante? Yun ang uunahin mo. So para makapag-focus ka doon. Pagligo. O, di ba? Yung pagligo, optional na lang daw sabi ni Coach John. Kasi, okay lang yun, basta kung wala namang aamoy sa'yo sa isang araw. Kahit hindi na maligo. Okay, and the last is practice meditation. So, sa una, mahirap to pero kapag nasanay ka na ng pag-meditate sa bago matulog, tapos pagising sa umaga. So, pag nasanay ka na, madali na lang sa'yo. Kahit ako sa ngayon, panay pa rin ang practice ko kasi sa umpisa talaga mahirap So, wala naman talagang madali sa simula. Sa lahat naman talaga mahirap. So, ang dami nag-react dun sa yung pagligo is optional na lang. So yun winner. So yun lang yung ma-share ko sa inyo ngayon. Ngayong gabi. So I hope marami kayong natutunan. Put God first. So yun ang kailangan talaga, actually maraming ways, maraming tips para makapag-focus tayo. Pero yung importante lang yung i-share ko sa inyo ngayong gabi. So pwede nyo ring idagdag. So para makapag-focus tayo is tawag nito, panatilihin natin yung healthy habits. So tulad ng pagkakaroon ng tamang oras sa pagtulog. So alam ko dito, mayroon ditong mga yung mga loading natin. So, minsan ang tulog nila is 2 oras na lang. So, mga payaman tayo. Pero kailangan pa rin nating i-practice yung healthy habits. Pagkakaroon ng enough sleep at saka pag-exercise araw-araw. Yun, nag-comment yung isa sa mga payaman natin, si Coach Dennis. So, kasi nung time na nasa Qatar ako, magkaiba kasi yung time frame ng Middle East saka ng Pilipinas. Minsan nakikita ko, mga online pa yung mga tao sa Pilipinas. Madaling araw na dito, tapos sa Qatar is pa lang yan, gabi or kaya gabi. Kasi 5 hours ang gabi. Magagising pa yung mga lodi ng Team Genuine. Yan isa na si Coach Dennis. Mga payaman kasi yan. So, pero hindi rin kasi tama yun kailangan pa rin nating panatilihin na magkaroon tayo ng healthy habits. So yun, marami pang natutunan winners sa mga pinagsasabi ko sa inyo ngayong gabi. I hope marami kayong natutunan. Hindi na daw natutulog si Coach Efren ba to? Wag ganun, Coach. Kailangan pa rin nating 'di ba? At least yung iba talaga 5 hours lang. So pwede na 'yun. So siguro tawag nito. 'Yun, wag din pabayaan ng health. Siguro mag-entertain tayo ng mga at least 3 katanungan. Regarding sa topic natin. So kung may question kayo, pwede kayong mag-comment yan, winners. Sana all payaman na. Darating tayo dyan. Lahat naman tayo, lahat tayo darating dyan. Basta ang importante lang is magtuloy-tuloy tayo. Kasi
kahit na minsan hindi talaga natin maiwasan na nami-misfocus tayo. Katulad ko recently is na-misfocus talaga ako kasi normal lang sa atin na na may pagdaanan tayo kasi normal lang yun sa buhay natin. Pero ang importante kasi dito kung saan kasi tayo naka-focus. 'Di ba sabi nga nila what you focus on expand. Kung naka-focus tayo sa problema, lalaki ng lalaki yung problema. Pero kung naka-focus tayo sa solusyon, mas lalaki ng lalaki yung solusyon. So dapat alam natin kung saan tayo magfo-focus. So basta ang importante kahit na marami kang pinagdadaanan, nami-misfocus ka, ituloy-tuloy mo lang itong online selling na ginagawa natin kasi nandito ka na sa Team Genuine. Sabi nga nila marami akong nakakausap na ibang mga nasa ibang company sila. So ang laki ng pagkakaiba nila dito sa Team Genuine. Alam ko marami dito mga bago naging students ng Team Genuine Academy is galing muna sila sa ibang company. So ngayon kayo ang makakapagsabi kasi kung talagang maganda yung sistema ng Team Genuine kasi kumpleto na tayo lahat. Kumpleto Ricardos na tayo. Aaralin na lang natin at i-apply. Kasi every now and then kasi ay na-update naman ni Coach Carl yung Team Genuine Academy kaya paganda siya ng paganda. So unlike nung nagsisimula pa lang kami nung sa volume 1, so hindi pa ganun. Pero ngayon mas pinadali na ni Coach Carl para mas maintindihan at mas mai-apply agad ng mga bagong students ng Team Genuine Academy. So yun. Basta ang key lang talaga dito is tuloy-tuloy ka lang. Kahit na kung ano mang pinagdadaanan mo ngayon, ituloy mo lang. Magpahinga ka 1 week, tapos balik ka na ulit. Ang isipin mo lang, bakit ka ano ba yung rason, bakit ka ba nandito sa Team Genuine? So yun yung doon ka mag-focus. Ano ba yung goal natin? Bakit tayo nandito sa Team Genuine Academy? Yun. So may mga question ba? So sa umpisa normal lang na magkamali kasi lalo na yung mga first timer, so normal lang yun na magkamali. Kasi nga sabi nga nila hindi tayo matututo kung hindi tayo magkakamali. Parang wala akong nakikitang question. Siguro tawag nito. Tutulog na daw ng maaga si Coach Dennis. Yes, tama talaga, matira mayaman. Kasi kahit maraming umalis, marami naman ang papalit na bago. So, matira ang mayaman. Okay, so wala na bang question winners? Kasi kung wala na, tawag nito, tatapusin na natin para makahataw pa tayo. Huwag pabayaan ng ML, wag ganun. Pang ilang years nyo na po sa Team Genuine Family? Ayun, si Doris. Kasi kung year 2017 is 2017, tama ba ako? 2017 nung sa kami yung sa unang company na sinalihan namin. Pero hindi nga nagkaroon ng problema dun. So year 2018 kami sumali sa GPAX. So 2017, 2018, 19, 20. So 4 years na ako sa Team Genuine pero nandito pa rin ako. Although marami nang umalis simula nung Team Genuine version 1, nandito pa rin ako. Kasi naniniwala ako at nakita ko yung vision ni Coach Carl. Sobrang ganda niya. Baka mabaliw kayo pag kahit na mabagal yung usad, tuloy-tuloy pa rin ako. Kahit na maraming struggle, tuloy-tuloy pa rin ako. Nandito pa rin kasi marami nang nakagawa, marami nang
students ng Team Genuine ang tawag nito, ang nakuha na nakamit na nila yung success na gusto nila. So, alam niyo, kilala niyo naman siguro si Coach Daniel, si Coach Dennis, siyempre ang ating mentor si Coach Carl. So, at marami pang iba. So, kaya yun ang ano natin na kapag talaga tinuloy-tuloy natin, makukuha rin natin yung success na gusto natin. Paano mo nahati yung oras mo, Coach, nung OFW ka pa para mag-online sell at makapag-focus? So yun, thank you, Coach Lobin. Yun nga, in-apply ko lang, yun nga, yung time blocking na sinasabi ko sa inyo kanina. So, hindi mo naman kasi tawag nito, hindi mo alam na kung ilang oras yung magiging trabaho mo sa isang araw bilang OFW kasi nga limitado lang eh. So, ang ginagawa ko noon, gigising ako ng maaga kasi ang start ng trabaho namin is, kasi tulog pa naman ng amo namin noon. No? So, kahit habang nagtatrabaho ako, habang naglilinis ako, hawak ko yung cellphone ko, hindi niya naman makikita. So, tawag nito, diskarte na lang talaga. So, mayroong iba dyan na OFW, sasabihin magsi-CR lang, pero ang ginagawa nila habang nasa CR, hawak ang cellphone. Nagpo-prospecting, nagbebenta, may kausap na prospect, pero ang paalam nila sa amo nila magsi-CR lang. So, ganun ang mga diskarte ng mga online seller na OFW. So yun, tapos tawag nito, kahit kasi yung amo ko nung nasa Qatar ako is lagi siyang nasa labas kasi tawag nito, matandang dalaga siya. So yun, kahit nasa labas ako, ang ginagawa ko pag nasa mall na siya kasi pagdating namin sa mall, hindi kami yung tipo na sunod ka ng sunod sa kanya. So kaya hiwalay kami pagdating sa mall, tapos tatawagan niya na lang ako kung uuwi na kami. So, kahit nasa mall ako, magko-connect lang ako sa wifi doon sa mall na yun kasi free wifi naman doon. So, habang nasa mall ako, ginagawa ko yung online selling. So, wala talaga akong sinasayang na oras. So, minsan, kapag kasi may alaga kang bata, na tawag nito, lalo na pag maliit, so yun, mahirap talaga. So, mahirap yung kung kailan mo magagawa yung yung tawag nito, yung pag-online selling. Pero tawag nito, nasa diskarte lang talaga yan eh. So nasa sayo kung paano mo mai-manage yung mga activities mo sa isang araw kasi kahit nasabihin mong may alaga ka kasi yung una ko kasing amo sa Qatar is may alaga ako noon na 2 taon na bata, pero nagpalipat ako nun sa ng ibang amo. So yun nga. So pag may alaga kang bata, yun mahirap talagang pero diskarte na lang. So kahit hindi naman kasi importante na kailangan mahabang oras yung ilaan mo dito sa sa online selling. So at least 2 to 3 hours sa isang araw, magawa mo lang na tawag nito, na magawa yung ating online selling business. So yun. Coach, advice ko pampagana gawin ang negosyo paggising. So, ano ba yung rason mo, Jasper? Bakit ka nandito sa Team Genuine? So, kung ano yung rason mo, yun pa lang gaganahan ka na para gawin yung negosyo natin. Or kaya kung halimbawa nasa sitwasyon ka na na mahirap. So, gawin mong motivation yun para gawin mo yung negosyo. Ano po yung strategy nyo nung bago pa lang po kayo at hindi pa po kumikita, Coach? Tinuloy-tuloy ko lang. Inaral ko yung Team Genuine Academy. Kahit, hindi naman kasi na sumali ako, tapos after 1 month kumita na kaagad ako. Hindi. Matagal, siguro inabot ng ilang months kasi nung time kasi na yun is, ang pa lang namin is, mag-invite ng mga bagong reseller. So, pero dito sa bagong sa bagong update ng Team Genuine, so kailangan muna nating mabawi yung puhunan natin. So kaya nung time na nung una pa lang, bago pa lang kami sa dito sa GPAC. So
nahirapan kami kasi ano tawag at saka yung ano pa nun, enrollment dito is 8,550. Wala pa nun na ano, para makapasok ka sa Team Genuine, wala pa yung 2.5 katulad ng mga bagong students natin ngayon. Makakapag-enroll na kayo sa Team Genuine Academy sa halagang 2.5. Wala pa nun nung time na kami. Ang pinakamababang package noon para makapasok ka, makapag-enroll ka sa Team Genuine is 8,550. So kaya nahirapan kami noon. Tapos wala pa rin nung dropshipping nung kakasimula pa lang namin. Wala pang dropshipping noon. Kailangan mong abunuhan muna yung produkto. Kung halimbawa mayroon kang customer, mayroon akong customer sa Pilipinas, naalala ko noon may customer ako sa Pilipinas, mayroon akong nakapagbenta ako sa cold market, hindi ko siya kakilala, nag-post lang ako sa FB groups. Wala akong stocks na product. So, ginawa ko, minessage ko, kasi si Coach Daniel pa yung nag-aasikaso that time. Siya pa lang yung stockist ng Team Genuine. Si Coach Dan pa lang nung time na yon. So, ginawa ko, inabunuhan ko muna yung produkto, tapos siya na yung nagpadala dun sa customer ko. Tapos, yung bayad ng customer ko sa akin, sinend niya na lang sa akin sa bank account ko. So, ganun yung wala pang dropshipping nun So, kaya, ngayon, yung mga bagong students, kaya, madali na lang sa atin na magbenta ng produkto kasi mayroon tayong dropshipping sa Team Genuine at saka sa company. So, hindi na natin kailangang mag-stocks ng products. So, bahala na si company, bahala na yung stockist kung kanino man kayo nagpa-process ng mga product orders natin. So, talagang, ang gagawin mo na lang is magpo-post, mag-offer, magbebenta. Yun na lang. So, mas pinadali na siya. Coach, ano po ang dapat gawin para makapokus sa business kung maraming distraction sa paligid or negative? So, yun. Yun nga. So, yun nga, katulad ng sabi ko sa inyo kanina is i-remove nyo yung mga distraction. So, negative. So, hindi talaga yan may iwasan. So, ako sa part ko, ang ginawa ko, umalis ako. hindi ko naman yung ituturo sa inyo na kung ang kasama niyo sa kung ang kasama niyo sa bahay is mga negative lahat. So, kailangang iwanan niyo. Hindi. So, pwede kayong kung halimbawa habang ginagawa niyo yung business. So, pumunta kayo sa isang lugar na tahimik. So, ako kasi ang ginawa ko is masyado na kasing tawag ito, masyado ng toxic para sa akin, masyado ng toxic yung nakapaligid sa akin. Kaya ang ginawa ko, iniwanan ko sila kasi yun nga, na-miss focus ako na-miss focus ako nito lang. So, kaya nag-decide ako na umalis. So, pero hindi ko sinasabi sa inyo na gawin nyo rin yun. So, sa akin kasi, sabi ko yun yung tamang gawin para bumalik ako sa pagiging focus ko dito sa online selling at saka para na rin yung negative na mga tao na nakapaligid sa akin. So, ganun yung ginawa ko. So, kung distraction naman, lang yan kailangan mo lang tanggalin kung ano man yung nakakapag-distract sa'yo. Kung nandyan sa cellphone mo, turn off mo yung mga email na hindi naman importante. Kung mayroon kang mga application dyan na hindi naman nakakatulong sa'yo at na kinakain lang yung oras mo. Imbis na nilalaan mo sa online selling, doon mo nilalaan yung oras mo, kailangan mo munang tanggalin yun. Okay, so I hope nasagot ko, Coach Chun. Yung tanong mo, always think positive. Paano nyo po naisisingit ang pag-online selling sa oras ng OFWs? So yun nga, kung ano lang yung kung ilang oras lang yung yung free time nyo kasi talaga kahit isang oras pa yan sa isang araw, malaking na yun malaking bagay na yun. Kasi marami ka nang magagawa nun halimbawa sa isang oras nakapag ilan ang nakausap mo. For example, ang nakausap mo is 30 katao. So malaking bagay na 'yun. So kaya ang ginagawa ko, halimbawa kung ang oras ng start ng trabaho mo bilang isang OFW is 8 o'clock. So ang ginagawa ko that time, gigising ako ng mas maaga para magkaroon ako ng oras pa na magawa yung online selling. So, naglalaan ako ng, halimbawa, gigising ako, kung ang start ng trabaho mo is 8 o'clock, gising ka ng mga 7 or 6:30. So, habang nakahiga ako, naghawak ko na yung cellphone ko.
after kong yung morning routine ko, so ginagawa ko na yung online selling. So yun, I hope na nasagot ko yung tanong mo, Benji. So sa tanong ni Bigmar, nung mga nag-umpisa po kayo, paano niyo po ginagawa yung mga routine o mga ginawa na goal para makapag-focus sa business kahit dami niyo pang ginagawa na iba, paano niyo po binabalanse? Yun, katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, alamin mo kung doon sa mga activities mo sa isang araw, alin doon yung pinakang importante. So doon ka muna mag-focus para maibalanse mo siya. Kung ano yung pinaka-importante sa activities mo sa isang araw, yun ang unahin mo. Tapos, yun nga, sabi ko, focus on one, mag-focus ka muna sa isa. Kapag natapos mo na yun, saka ka mag-proceed sa susunod na activities mo sa isang araw. So, oo nga, sobrang spoon feed na nga dito. Tama. Kumpleto na talaga lahat. Nandito na lahat sa Team Genuine Academy. So, kung sakali man na nahihirapan kang kung nahihirapan kang unawain, pwede mo na balikan at ulit-ulitin panoorin yung mga training sa Team Genuine Academy. Okay, so siguro hanggang dito na lang muna tayo, winners. Kasi it's already 10:20 na, so para alam ko yung iba sa inyo inaantok na, yung iba yata nakatulog na. So maraming salamat sa pakikinig, winners. So I hope marami kayong natutunan sa natin tonight sa training. So yung mga natutulog diyan, gising na, picture taking na tayo. Ito ang ating pinakahihintay. Ito lang talaga yung importante sa lahat. Time management lang. And dati ang tawag ko diyan is time management din, pero nung naging part ako ng Team Genuine is ang tamang tawag pala diyan is activity management. Kasi kahit bali-balik ta rin man natin, hindi natin ma-manage yung oras kasi patuloy pa rin niyang iikot at iikot. Pero yung activities natin, yun ang pwede nating i-manage. Yun. So, winners, magpi-picture taking na tayo. So yung mga bago diyan, ganito yung yung payaman sign ng Team Genuine. Ilang ba tayo? Ang dami. Sino pwedeng sa mga coaches natin, sino pwedeng mag-picture? Maliit lang kasi yung ko eh. Yung screen. Coach Alfonso, pwede ka bang mag-picture? Baka abutin tayo ng dito. Maliit lang yung screen ko. Sa mga coaches, sino pwedeng mag-take ng picture? Ang dami pa palang question. Pasensya na, winners, yung iba hindi ko na nasagutan. So yun lang talaga yung yung key lang talaga is magtuloy-tuloy ka lang. Kahit na nami-miss focus ka. Go, coach. So yun. Okay, Coach Alfonso, ikaw na mag-take ng picture. Sige, coach, daw na. Okay, winners, ready na yung ating mga mukha. Wait lang. Wait lang. Ano ba to? Ay, balitan ko yung view. Gallery view. So,